ka nang lumuha. Nandirito na kami, ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Magandang hapon Pilipinas. Welcome back at Happy New Year sa maliwanag na 2026. Welcome back sa programang Kaimaya sa DCRH ngayong 2026. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating mga co-host, partner Cory. Hello, partner Ricky! Yan bang, Happy New Year! yan bang pink boy, yan ang kulay ng bagong taon? Yan ang kulay ng puso ko para sa ating mahal na Pilipino. Yun ang importante. Ano na, Mr. Emer, ano na may sombrero mong yan? Ano? Ay, oo nga, meron pa siyang Santa hat. Oh. Siyempre, tapos lang New Year. Happy New Year! Happy New Year! Nako, Yes. 2026, Chairman, HS Beauty, ang saya. Oo nga. Ito Ang importante, nakaraos tayo ng 2025 Yeah. Oo. kahit sa dami ng delubyo. Alam mo, Totoo. hindi actually, pag inisip mo, hindi naman yung flood control yung dumaan na mga calamity. Yes. Tama. Mga earthquakes. Mga earthquake, mga bagyo, may mga lugar na hindi naman bumabaha ng araw. Oo nga. Ngayon, bumaha. Doon sa Negros lang yung lugar ng mga pamilya ng misis ko Hindi naman dumadaan talaga doon ng bagyo pero 3 beses sila tinamaan. Nagbaha pa doon sa city. Partner, climate change na yan. Oo. At dahil dyan, nadagdagan pa nitong mid-year na ito nung lumabas yung flood control expose Mid-year na Grabe yun. Pero alam mo, matagal pa yan Matagal pa yung mga kakasuhan na yan. Matagal pa yung lilitisin na yan, di ba? Sabi nila sa Pasko, mayroon na ikukulong. Wala pa pala Nako. Alam mo sa akin, Tali. huwag na magsalita ng ganun Oo, wag na ako. Wag na lang mga... Di ba, Cory? Gawin nyo na lang. Huwag na yung mga pa-press release. Dapat tigilin na yung mga pa-press release. Wala naman Tama, Diba? wala. So, dumating na tayo sa Enero, wala pa rin. At syempre, boss, kanina live sa DZRH ang ating ombudsman. Buhay po si ombudsman. Huwag kayo magka-fake news. Masama po yun. Oo. Pero dapat magbigay din siya ng medical update. Yeah. Kasi siya rin naman nagsabi na may dinaanan siyang cancer, may dinaanan siyang heart problem. So, as a public servant, magbigay ka ng medical update. Oo. Tama. Di ba? Kasi, siyempre, malaki ang trabaho niya dyan. Yes. Hindi naman siya Ricky, pwede. Matindi ang... i-depend naman natin si Tourism Secretary. Well, alam mo, hindi naman talaga mawawala sa isang secretary, not necessarily tourism, na mag-promote. Di ba? Tingnan mo lahat ng cabinet secretary, merong feature sa magazine. Yeah. Di ba? Unfair naman na sabihin na siya ang pinopromote para i-promote ang Pilipinas. Kasi base sa nakita ko, hindi naman yun ang ginagamit ng Tourism Promotions Board. Alam mo yung promotion kasi, ginagawa ng TPB yun, which is an attached agency. Yeah. So pag nakita mo yung materials na ginagamit dun sa mga trade fair, travel fair abroad, definitely tukol sa mga destination. Pero hindi mawawala na yung kalihim, in this case, si Secretary Cristina Garcia Frasco, ang lumalabas at lumulutang. Diba? Ngayon, kung sumobra, let that be audited. Diba? Kung kulang, let it be audited. Pero para outright sweep na statement na bakit puro mukha niya, marami na ako nakita material, di naman mukha niya. Sa totoo lang. Pero may tendency talaga
lalo na sa tourism, na yung nakaupo, napopromote ang sarili. Mhm. Kasi maraming gusto rin siya i-promote eh. Di ba? Ayun. Specific magazine yung sa Tokyo. Hindi naman yan, hindi Yeah. naman yan engaged ng DOT eh. Okay. Merong private na gumawa nun. Nung nagkaroon ng expo, di ba? Mhm. O kung bakit siya linagay doon, di ko alam. O kung bakit nagreklamo yung photographer, di ko rin alam. Di ba? Pero para maging sweeping na pinagawa nyo, pina-cover nyo ng maraming lugar, pinakunin nyo ng picture, yan lang parang gagamitin. Sino nagpakuha? Ayun. Yun ang dapat tanong dyan. Kasi definitely, sinabi na ng DOT, hindi sila. So, sino nag-contract doon? At bakit yun ang pinili na picture? Di ba? So, again, we have to be fair. Let's be fair. Fair is fair. Di ba? Alam ka naman, mag-promote ka ng pangit. Tama. Di ba? Ayan, si Corin, Mucha. O, Pwede. lahat ng mga Pwede. beauty contest. O, syempre, ang focus doon yung mga beauty. Yung Yeah. mga beauty pageant at saka mga contestants. Di ka naman maglalagay doon na hindi kaakit-akit. Mhm. Di ba? Again, sabi ko nga mahirap kasi member ka ng malakas na political clan sa Cebu. Oo nga. Hirap Di ba? talaga. Oo. Alam ni Cory yun, yung mother ni Sec Cristina Dragon Lady din yun Di ba? At siyempre, hindi nawawala yung politika sa mga ganyang usapin. Di ba? Ganun Pero talaga. anyway, this episode is dedicated sa mga gusto nating mga hopes and aspirations sa 2026. Yeah. At tingnan natin, pag-usapan natin mamaya kung paano tayo as a citizen of this country can contribute. Kasi Yeah. kung makikiingay lang tayo, di ba yan? Kung maingay na, dadagdag ka pa ng ingay, wala na mangyayari. Maingay talaga. Kailangan aksyon. At saka, in your own capacity. Tapos. Tama. Huwag ka na makisaw-saw na wala ka namang kinalaman. Di ba? So ito ang ating makabayan episode. Yan, of course. Pero siyempre, bago yan, may mga updates tayo mula sa Department of Agrarian Reform kasi itong ahensya ito, tunay na walang ginawa kundi magtrabaho talaga ang No. nandyan. Walang tigil. Diba, well, walang tawa. At dahil dyan, sinabing ito, naulat na si Secretary Conrad Estrella III naghatid ng siguradong pagmamayari ng lupa at pagpapatawad ng utang sa mahigit na 9,500 ARB sa Hilagang Mindanao. Wow. Nitong December 29 na halos katapusan na ng taon noong 2025, pinangunahan ng DAR sa pamumuno ni Secretary Conrad Estrella III ang pamamahagi ng mga titulo at ng lupa at certificates of condonation and release of mortgage sa mahigit 9,500 agrarian reform beneficiaries sa Hilagang Mindanao sa ginanap na Stakeholders Forum sa The Atrium Limket Kai Center, Cagayan de Oro. Bukas Oy. pa pala yung Limket Kai Center. Oo nga. Tagal ko nang napuntahan yan. Na kinabang ang kabuang 9,532 ARBs mula sa lalawigan ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental na sumaklaw sa 14,169.25 hectares ng lupang sakahan sa pamamagitan ng tiyak na pagmemayari ng lupa at pag-alis ng pasaning pinansyal. Nagkakaroon ng kakayahan ang mga magsasaka na magpaunlad ng produksyon, mamuhunan sa kanilang sakahan at pataasin ang kita, ang pamilya. Sa ilalim ng regular na programa ng reformang agraryo, 279 ARBs ang tumanggap ng 142 Certificate of Land Ownership Award o CLOA na sumasaklaw sa 216 hektarya na lalong nagpapatibay sa kanilang karapatan sa lupa. Samantala, 7,800 ARBs ang nabigyan ng e-title sa ilalim ng Split Project o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling na may kabuuang
11,574 hectares, pinopondohan ng World Bank, layo ng Project Split. Nabigyan ng individual na titulo ang mga magsasaka upang magkaroon sila ng mas malawak na access sa pauutang, serbisyong pang-agrikultura at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Boss, Mike, yeah. At of course, nagpaloob din ng GAR ng 666 na titles sa 1,579 ARBs na nagpapatawad ng kabuang 86.5 million pesos na utang sa reformang agraryo alinsunod sa Republic Act No. 11953 or New Agrarian Emancipation Act of 2023. Saklaw nito ang 2,378,000 hectares ng lupa sa 5 lalawigan na tuluyang nagpapalaya sa mga magsasaka mula sa matagal ng obligasyon pinansyal. Yeah. Personal na ipinamahagi ni Secretary Estrella kasama ang mga USEC, Assistant Secretaries at iba pang opisyal ng DAR ang mga titulo at co-crowns bilang patunay na matibay na paninindigan ng pamahalaan sa katarungang panlipunan at kaunlarang inayunan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan ng DAR ng Region 10, dinaluhan ng higit kumulang 4,500 kalahok ang Stakeholders Forum, kabilang ang ARBs, kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya. Itinampok ang aktibidad ang patuloy ng pagtutulungan ng bansa at lokal na pamahalaan upang isulong ang inklusibong paglago. Mas matatag na sektor ng agrikultura sa Hilagang Mindanao. Palakpakan natin. Yo. Hindi talaga dapat napapabayaan ng Mindanao at salamat sa Secretary Conrad Estrella III at Nandar sa pagbibigay importansya sa ating mga farmers at mga agrarian reform beneficiaries dyan sa Dakong Mindanao. Yes. Oras natin 4:20 ng hapon. Pagbalik namin ni Partner Cory at ni Partner Emmer, Yeah. ang inyong paboritong happy, healthy, at At iba iba pa. Stand by po mga kaibigan.